Ang News TV Quick Response Team sa Cubao Center, sa Araneta Center Bus Terminal, kaugnay pa rin po ng monitoring dito sa pagdating ng mga pasahero na mag-uwian sa kanilang mga probinsya. Ngayon po ay nananatiling maluwag pa itong terminal, pero inaasahan pa rin ng mga otoridad na magsisikip ito lalo pat papalapit ang undas. At sa ngayon naman ay may trabaho pa, kaya hindi pa rin po inaasahan na ganun karami ang mga tao. Samantala, sinuspindi na ng MMDA ang number coding para sa mga provincial bus 2 araw bago mag-undas. Pero kahit lifted na number coding scheme, sa Tunnel 3 pa rin sila ng EDSA dumadaan o dadaan. Bubuksan din ang ilang kalsada para sa mga motorista. Kasama na riyan ang service road sa Coastal Road at Doña Soledad Avenue na papuntang NAIA 1, Terminal 1 at 2. Para naman hindi mabala mga commuter at motorista, wala munang road reblocking o repair na isasagawa ang DPWH. Bukas naman, suspendido ng number coding para sa lahat ng sasakyan sa Metro Manila. At kaugnay po ng traffic management na gagawin ng MMDA. Kasama po natin ngayon si Attorney Emerson Carlos, Assistant GM for Operations sa MMDA. Magandang hapon po. Magandang hapon po, Jiggy. So, yung po yung primary concern po ng MMDA, yung paano mamanduhan, i-manage po yung traffic. Ano po yung strategy na makikita po ng publiko mula sa inyo? Well, kailangan po talaga dito is proper deployment ng aming mga forces at the same time po yung aming pag-aayos na to make sure na walang mga roadworks na magaganap dito sa mga lansangan natin. At hinandaan na rin natin kaninang umaga yung mga daanan dito sa airport para makatulong din sa mga kababayan nating lilipad sa pagdating nga nitong weekend holiday na ito. And for November 1, lilipat naman tayo sa mga sementeryo kung saan naman babantayan natin yung mga lansangan. Apo, doon particular po sa may NAIA, may mga ginagawang flyover doon. Ano po? Paano po ito? May karagdagang deployment po kayo dito ng mga constable? Yes, in fact, nagdagdag kami ng 115 augmentation forces dito. And at the same time, kaninang umaga, pinakita namin yung pwedeng daanan kung magagaling ka ng Skyway, dadaan ka ng Doña Soledad para makahanap ng mas mabilis na daanan papunta dito sa mga airport. Doon sa tramo naman, binuksan na natin yung ating traffic signal para pwede nang kumaliwa. And at the same time, naglagay tayo ng bagong zipper lane doon kasi may cemetery doon sa tramo sa may Pasay. So that yung mga pupunta ng airport, pwedeng gamitin na lang yung zipper lane para hindi na makabalahaw pa dito sa may mga pupunta ng cemetery. Apo, ano po yung expected choke points ng sa at least sa Metro Manila at palabas po ng Metro? Well, yung palabas ng Metro, ang expected choke points natin yung mga terminals along EDSA. Yun talaga ang yearly ating binabantayan. Pagbalik naman, yun naman sa may area sa may Balintawak at sa may Mindanao Avenue. During the November 1 naman, yung mga cemetery na talaga. Cemetery pa. So, yung pagtatalaga ng karagdagang mga traffic enforcer, malaking tulong siya, no po? Kasi mas nagiging aware yung motorista ng direksyon. Yes, na malaking tulong dahil maliban sa deterrent siya sa mga posibleng traffic violation, nagiging mas alert na rin yung mga drivers sa kanilang pagmamaneho sa daan. Opo. Panghuling katanungan, ano po yung paalala niyo sa mga kababayan natin na magbabiyahe pa lang at nagpaplano na pong bumiyahe? Well, para sa mga kababayan natin, kung may mga private naman kayong mga sasakyan, huwag na tayong dumaan dito sa mga main routes natin kung nasaan nandun yung mga terminal. Mas mabuti po siguro gumamit na lang kayo ng mga secondary routes kung meron din kayong mga pampribadong sasakyan at hayaan na lang natin yung mga kababayan natin na gumagamit ng mga public utility vehicles to take the main routes natin. Opo, maraming salamat po ulit sa pagkakataon si Attorney Emerson Carlos, Assistant General Manager po for Operations ng MMDA. Kaya po paalala niya yung mga expected na choke points, particular po yung mga bus terminal, kung meron kayong ibang madadaanan ay iwasan po muna yan, lalo ngayon na papalapit na talaga yung araw mismo ng uwian po ng mga kababayan natin. Kasama po natin din ngayon dito si Director Muhammad Yusuf Lamping ng LTO Enforcement Service. Magandang hapon po, Director. Ay, magandang hapon sa iyo, Jiggy. Magandang hapon po sa GMA7 at sa lahat ng tagapakinig ng programa nyo. Nandito po tayo ulit, Oplan Ligtas Biyahe tayo ngayon. Ito yung LTO, DOTC, Ligtas Biyahe, Oplan Undas. Nandito po kami since October 27, nung Monday, up to sa mga araw na ito. And tuloy-tuloy po yung pag-inspeksyon natin sa mga
pampublikong sasakyan, katulad dito, nandito tayo sa Araneta Bus Terminal, na lahat po ng mga buses, we see to it na lahat ng mga buses na bumibiyahe pa probinsya ay nachichik ng ating LTO law enforcement. Apo. Katulad nung kanyang Wala gulong... po nung detalye no, nung isang bus na babiyahe. Yes, yung isang bus na bibiyahe Jiggy ay chinichik natin yung kanyang gulong, wiper, brake light, signal light, of course yung driver license ng driver, and then yung permit niya to travel, and then yung lisensya ng driver, and hindi po mag-overloading yung isang bus kasi minsan lalong-lalo na paghapon nag-overload yan, so binabawalan po natin yung mga operators and drivers na dapat yung seating capacity ng bus ang tamang isakay. Para po ligtas biyahe, ang pakay po natin dito ay yung seguridad, yung safety ng ating mga mananakay. Apo, at sa kaalaman po ng mga kababayan natin, para alam din nila yung seating capacity, ilan ho ba talagang legal? May mga buses po na 40, ang capacity 50, mayroon din mga hindi sumusobra sa 60. So apila po natin sa mga stakeholders, sa lahat ng mga bus operators na dapat ang isakay lang ay yung tamang pasahero. And then we see to it na lahat po, nandito po kami kaninang since 5 o'clock in the morning up to sa mga oras na ito ay tuloy-tuloy po yung pag-iikot, pag-inspect ng ating LTO law enforcement in Metro Manila, GK. And not only here in Metro Manila, but may direktiba po ang ating DOTC Secretary and LTO Assistant Secretary Alfonso Tan Jr. na binigyan niya ng direktiba lahat ng mga regional directors nationwide na nationwide po itong Oplan Ligtas Biyahe natin sa iba't ibang regions. Nag-inspect kung ano po yung ginagawa natin dito sa Metro Manila ay ini-implement din ng ating mga regional directors nationwide po. Apo. Yung pong so in-expect po dapat na kung yung patakaran po ng LTO susundin, pag-alis ng terminal, lahat po dapat nakaupo yung pasahero. Yes, po, diba? dapat po lahat ng bus na bumibiyay pa probinsya, pa norte, pa south, ay dapat nakaupo lahat. Pero paano po pag nag-pick up sila along the way? Paano po? Bawal po yung pick and drop. Bawal po yung galing dito sa Araneta Bus Terminal and then kukuha dyan sa may Makati up to the south, ay bawal na bawal po yun. Sinisigurado natin na yung umaalis na mga buses ay yung tamang pasahero lang po ang sakay. So pag yan po ay tayo ay nalusutan, ay itinitext po natin yan sa Region 4A, Apo. Region 5, and Region 3 up to Region 1 and Region 2. Apo. So mahigpit po yung bili natin sa mga drivers and sa mga bus operator, yung terminal in charge, kinakausap po natin na dapat sumunod po sila sa pinapatupad ng LTO DOTC dito sa checklist natin. Apo, so ngayon, kumbaga nakikita natin parang mas mahigpit na talaga yung LTO sa... Yes, Jiggy, malaking bagay po itong programa nyo. Yung GMA7 sa yung kayo partner namin sa media na naipapaabot po natin kami sa LTO DOTC ay serbisyo publiko po. And then isang napunan ko dito, Jiggy, ay malaking pinagbago yung mga operators natin. Talaga po karamihan ay sumusunod na po sa pinapatupad natin sa inspection. Hindi katulad nung last December, last Oplan, medyo marami-rami po tayong hindi pinaalis na bus dahil medyo mga pudpud na yung gulong. Hindi po natin pinapaalis yung bus, yung buses na pudpud ang gulong habang hindi nila mapalitan yung bus na bibiyahe pa probinsya po. Talagang hinigpitan natin yung inspeksyon natin dito sa Oplan Ligtas Biyahe, undas ng LTO DOTC natin. Salamat po sa pagkakataon si Director Thank you po, Jiggy. Maraming salamat po. Maraming salamat. si Director Muhammad Yusuf Lamping ng LTO Law Enforcement Service.